Yung sa Libon Albay po ma'am ay considered na po yun as a validated election-related incidents dahil nga po dalawa po doon sa tatlong parameters ay na-meet po nitong insidente na po ito. Irerekomenda ng Joint Security, Peace and Order Coordinating Council na ilagay sa Comelec control ang Libon Albay at Malabang, Lanao del Sur. Bunsod ito ng pamamaril sa incumbent barangay chairman sa Libon at ang pagpapaputok naman ng baril sa Malabang noong filing ng Certificate of Candidacy. Hintayin po natin sir yung official recommendation po ng validation committee if they will recommend those areas particularly in Region 5 at saka sa BAR po kung aaprubahan po ang recommendation ng PNP and Joint Security, Peace and Order Committee po. Nakapagtala na ng 22 suspected election-related incidents ang Philippine National Police. 11 dito ang validated na walang kinalaman sa eleksyon, habang 2 lamang ang may kinalaman sa halalan. Yung validated incidents po ay dun po sa Region 5 at saka doon po sa Bangsamoro Autonomous Region. Whereas yung 11 po na non-election-related incidents, yan po yung sa Region 3, yan sa Region 5, sa Region 8, sa Region 9, sa Region 12 at saka sa Region 13 po. Sinabi ni Colonel Fajardo, nakasuhan na rin ang 2 suspect sa pagpapaputok ng baril sa Malabang, Lanao del Sur matapos na sumuko sa PNP. Kanina nga po ay may karagdagang kaso na isinampa po sa kanila. So 3 na po yung isinampang kaso sa kanila. Una po ay yung indiscriminate firing, violation po ng gun ban at violation po ng Republic Act 10591. Maliban po sa kanilang pagsuko ay isinurrender din po nila yung kanilang barel, 2 M16 po at kasama po yung mga amos na isinurrender po nila. Inaalam na rin ng PNP ang impormasyon na nagsisilbing bodyguard ng isang incumbent politician ang 2 suspect. Samantala, nasa 286 na ang nakumpiskang baril ng PNP sa ipinatutupad na gun ban sa bansa. 273 dito ang small firearms at 13 naman ang light weapons. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.